yung tema natin. 10 times better than last year. I hinted it aforetime. Daniel chapter 6 verse 10. So ito, 10 times better again. Tapos, 8 yan, no? Roman numeral 5, tapos tatlong 1. Yeah. 8 yan. So, pang-8 na ito natin. Amen? Yeah. Sunod, pang-9. Praise the Lord. So, Daniel chapter 1, verse number 8 again. Sabi sa verse number 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Then sa verse number 20, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better. Amen? 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. So let us pray. Our loving Heavenly Father, Lord, once again, thank you for tonight. Thank you for this great privilege that once again we can come to the throne of thy grace through prayers. Lord, forgive us from all of our sins and shortcomings that we have done against thee. Thank you, Lord, for your word that we have just read. We pray that God, Holy Spirit, will give us understanding, give us a humble and teachable heart tonight. Bless each and every one of us. Bless those who can watch the preaching through Facebook. Thank you, Lord, for what you have done for us the whole day. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all of God's people will say, Amen, Amen. So, maraming salamat. So, kagabi, ang mensahe ay ibinigay ko sa inyo yung unang puntos. Amen? Yeah. So, bakit natagpuan? No? Why King Nebuchadnezzar found sino? Si Daniel, si Hazael, si Azariah, saka si Mishael, na pinalitan ng pangalan nila. Si Daniel ay pinalitan ng Belteshazzar. Tama po ba? Tapos ito namang si Hananiah ay pinalitan ng pangalang Shadrach. Ito namang si Mishael ay pinalitan ng pangalang Meshach. Yan pangalan nila sa Babylonia. At saka si Azariah, sa verse number 7 to ay ang pangalan niya Abednego. So sila ay natagpuan na mas 10 beses na mainam o mas gwapo kaysa ibang mga kabataan na kanilang kasabayan. No? So he found them 10 times better. At sabi sa verse number 15, and at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in the flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. So, ang puntos kagabi, ulitin ko lang to para maunawaan natin ang gusto. Bakit sila natagpuan? No? Why they were found 10 times better? Ano yung first point kagabi? Because they stood up for what is right. Pinayuan nila kung ano yung tama. Sa verse number 8, anong sabi ng Biblia? But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. So alam ni Daniel kung ano yung tama. Tama na hindi siya kakain ng karne na kinakain ng hari ng Babylonia. Ayaw niya kumain ng bakit? Hindi siya sanay doon. Imagine kung puro karne nga araw-araw, anong mangyayari sa katawan nila. Tapos hindi rin sila umiinom ng mga alak na nakakalasing. Kaya anong sabi? Ipinasya ni Daniel sa kanyang puso na hindi niya dudungisan, hindi niya sisirain yung kanyang lupang katawan. Kaya nga, he stood up for what is right. Kaya nga, sabi ko nga kagabi, ang problema sa atin,
hindi tayo marunong manindigan kung ano ang tama kasi hindi natin alam kung ano talaga ang tama. Ay, please. Tama ba? Kung alam mo yung tama, tindigan mo. Amen. At sinasabi ko rin kagabi, o nasabi ko kagabi, i-replay na lang kaya natin yung kagabi. Kasi bago ako mag-number 2 ngayon, number 1 muna. Ay. No? Sa bagay, yung iba naman wala dito no kagabi, no? No. Right. So, they stood up for what is right, and the basis of what is right is the Bible. Ito yung basihan ng tama. Amen. Hindi porke tama na sa paningin ng tao ay tama na talaga yan sa paningin ng Diyos. Amen. Right. Oh, sabi nga ng pangatlong hari ng Israel, ni Solomon, sabi niya, there is a way. Proverbs 14:25. Oh, tama. Proverbs 14:25 and then Proverbs 16:25. Same lang yung mga nakalagay doon. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are what? Are the ways of death. So merong daan na sa tingin ng tao tama, pero ang dulo pala ay pahamakan, kamatayan. Right. Ganyan ang tao ngayon. Akala nila lahat ng ginagawa nila tama, pero hindi nila alam, ang dulo pala niyan, kamatayan. Right. Okay? Kaya napaka-importante na alamin mo kung ano yung tama. Kaya yung first sub-point, di ba? Kaya know what is right. Alamin mo kung ano yung tama. Right. If you know what is right, then keep what is right. Pahalagahan mo yung tama. Amen. Bukod sa pahalagahan, gawin mo kung ano yung tama. Amen. Amen? Right. Tapos, ang tama na hindi mo ginagawa, anong sabi ng Biblia? Ang sino mang nakakaalam na ito'y tama at hindi ginagawa, ito ay, sino nagsabi niya? Si Santiago. Si Santiago. No? Sa James chapter 4 verse number 17. No? To him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Kaya panindigan mo kung ano yung tama. Kaya sila, grabe, pinanindigan nila kung ano yung tama. At narinig nyo din pag-ati sa akin, lagi kong sinasabi. Ang taong merong paninindigan, pero hindi kayang tindigan ang kanyang paninindigan, ay kagaya lamang sa isang taong walang paninindigan. Right. Right. Sasabihin mo, may paninindigan ka, pero hindi mo naman kayang tindigan ang paninindigan mo. Hindi kagaya ka lang sa isang taong walang paninindigan. Right. Right. Ang kagandahan ni Daniel, meron siyang paninindigan. Amen. Meron siyang paninindigan. Sabi ng isang Bisayang Bible student, meron siyang conviction. Conviction? Wala naman. Ano, Bert? Saan si Wilbert? Ha? Nag-chat sa GC? Si missionary GC? Si Daniel, grabe conviction niya eh. Alam niya kung ano yung tama. Alam niya kung ano yung hindi tama. Right. Alam niya na mali ang kumain ng karne na kinakain ng hari. Kasi alam niya na makakasama sa kanyang lupang katawan to. Right. No? Amen. Kaya nga, nakiusap siya kay Milzar, sa Prince of the Eunuch. Sabi niya, Sir, baka pwede. Di ba, ang kwentuhan nila dito sa verse number 10. No? Sabi ni Daniel, sa verse number 9, now God had brought Daniel into favor and tender love with the Prince of the Eunuchs. And the Prince of the Eunuchs said unto Daniel, itong si Melchizedek, sabi ni Melchizedek, I fear my Lord the King, who hath appointed you meat and your drink. Or why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall ye make me endanger my head to the king. Sabi ni Melchizedek, matatakot ako sa Panginoon kong hari ko eh. Tinutukoy niya si Nebukadnezar. Sabi niya, baka kasi
mag-iba ang itsura nyo doon sa ibang mga kabataan na ganun din ang pinapainom at pinapakain. So ang thinking nito ni Melzar na ang pag-inom ng alak at pagkain ng karne ng araw-araw ay makakabuti sa kanilang lupang katawan. Yun ang kanyang thinking. Di ba? Ganyan ang mga tao ngayon. Right. Walang ibang ginawa kundi mag-inom, di ba, magbisyo. Bakit? Kasi ang thinking nila, mabuti. Right. Pero anong sabi ni Daniel? Sabi ni Daniel, nakiusap siya eh. Sabi niya sa verse number 11, Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Sabi ni Daniel sa verse 12, Prove thy servants, subukan mo kami. I beseech thee, sabi niya, ulo lang kaadlaw. I beseech thee 10 days. No? 10 araw lang, sir. Right. Ito lang kakainin namin. Ano? Let them give us pulse to eat. Gulay lang kami. Litos lang. Sarap nung kinain namin sa Kalinga. Yung mga pastor's wife, anong ginawa nila? Nag-harvest sila ng mga litos. Ha? Nag-harvest sila. Hindi man ako kumakain yan, mga sagbot. Pero nung nandun na sa lamesa, pastor, nandun sa lamesa, sabi niya, main ka. Pero nung tinikman ko, tapos merong sausawan, sarap pala. Right. Tama. Mura namig mga kambing. Oh, sarap. Marami ka pa sa bahay, no? Mamigay ka pa dito? Huwag na, baka maubos. Hindi magkasya. Sabi ni Daniel ito, Sir, 10 araw lang, gulay lang kami. Ba't di kaya natin gawin yan? Right. 14 days, walang karni, gulay lang at tubig. Amen. Ha? Right. Tapos sabi, and water to drink. Tapos sabi niya, grabe yung kanyang, may conviction siya, may confidence pa. Na ano, at tingnan mo, after 10 days, ikumpara mo kami. Doon sa mga puro inom at pulutan ang ginagawa. Right. Kasi pag karni at alak, ano na yan? Inuman na yan eh. Then, Pulutan na. Di ba? Sabi, then sa verse 13, Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the children. Tingnan mo rin yung mga panlabas na nyo ng mga pinapainom nyo ng alak at pinapakain nyo ng karni araw-araw. Ikumpara nyo kami. Ito na nga. So pumayag si Melzar sa verse 14. So he consented to them in this matter and proved them 10 days. So after 10 days, sabi sa verse number 15, and at the end of 10 days, their countenances appeared fairer, means beautiful, and fatter. Hindi fatter na yung obese, ha? Hindi obese. Fatter, ibig sabihin ba na maganda yung panlabas na nyo. right. No? In flesh than all the children which did eat of the portion of the king's meat. Grabe, no? So, mas maganda yung kanilang countenances, sabi ng Biblia. Amen? Amen. At ito na nga. Tapos tumalino pa sila. Sa verse 17. And for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Now, tingnan sa verse 18. Now, at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. So, nung tumayo na nga yung mga young people, nandoon na sila, Shadrach, Meshach, and Abednego, kasama yung mga kabataan na pinakain ng mga karne at alak. Iba. Sabi ng Biblia, mas nakita nung hari that they were 10 times better than the others. Amen. Silipin mo, nung pinatayo sila, Daniel, fairer, ang gwapo nila, gaganda ng katawan, di ba? Snappy, ang tayo. Pero yung ibang young people na walang ginawa kundi mag-inom. Anong nangyari? Ang mga itsura. Tingnan nyo, nakakita na kayo ng mga itsura ng mga tao, puro inom ang ginagawa, puro alak, puro karne. Grabe mga tao.
Ganun siguro, di ba? Pero sila, Shadrach, Meshach, and Abednego, kita nyo? 10 times better. Anong dahilan? They stood up for what is right. Amen. Tinayuan nila kung ano yung tama. Amen. Amen? Amen. Kaya nga, alamin natin kung ano yung tama. Right. Know what is right. Amen? Amen. Ito yung pinakabasihan natin ng tama. Amen. Right. Hindi porkit sa tingin mo tama ay tama na yan. Sabi ko nga sa inyo, magpasalamat tayo na mayroong nagtuturo sa atin Right. Tama po. ng mga bagay mula sa Diyos, yung mga tama. Amen. Ang delikado kapag wala nang nagtuturo. Right. Amen. Yun ang nangyari nga, di ba, sa Book of Judges, chapter 17. Nung wala ng mga hukom, wala na rin hari. Anong sabi ng Judges 17 verse 6? And in those days, at sa araw na iyon, lahat ng mga sa tingin ng tao na tama ay kanila itong ginagawa. Di ba? Right. Kaya yan din ang panahon natin ngayon. Kung ano sa tingin ng tao ngayon na tama, yun ang ginagawa nila. Bakit may mga nagbibisyo? Kasi tingin nila tama. Right. Bakit? Ako naman. Ano pakialam nila sa pera ko? Ako naman naghago nito. Ako naman nagtrabaho. Wala silang pake. Meron pa ng isa video. Babae. Nirebuke ng matanda. Sabi niya, sayang ka, iha. Bakit ka nagtato ng mga pakarami? Sabi niya, ano pakialam mo sa buhay ko? Di ba? Pakialaman mo sarili mo. Pakialaman ko rin sarili ko. Sa isang banda, tama yung matanda. Biblically. Right. Pero sabi nung yung people na babae, sino ka ba para pakialaman ako? Gagawin ko kung ano sa tingin ko tama. Kita niyo yan? Kaya nila ginagawa yun kasi sa tingin nga nila tama. Pero pag titingnan natin ang Biblia, kahit tingin mo tama, pag hindi yan tama, mali talaga yan. At kapag mali yan, kasalanan yan. Amen? Amen. O sige, they stood up for what is right. And then number two lang din tayo ngayong gabi ha. Bahala ni si Pastor sa number 3 bukas. Amen. Ha? Amen. They serve the only and true God. Amen. Ang pinaglingkuran lang talaga nila yung nag-isa at totoong Diyos. Amen. Kaya nga, they were 10 times better. Bakit? Kasi they stood up. They stood up for what is right. Pangalawa, they serve only the true and the living God. Pag binasa ninyo ang Book of Daniel, especially sa Daniel chapter 3, doon yung kwento na si King Nebuchadnezzar nagpatayo ng malaking ribulto. At ang sabi niya, kapag narinig ninyo lahat ng mga tunog ng instrumento, lahat kayo ay luluhod sa Diyos-Diyosan na aking itinayo. Di ba yan ang kwento sa Daniel chapter 3? Amen? So ayan na, nandun pa rin si Shadrach, Meshach, and Abednego. Nung narinig, nung tumunog na ang mga tunog ng mga instrumento ng musika, karamihan ng mga tao nagsiluhuran. Doon, nagpatira pa doon sa kanilang, sa ginawa ni King Nebuchadnezzar na malaking ribulto. Pero may 3 na hindi lumuhod. Nagtindog lang, oh. Kung iba yun, mga baptist yun sa musod, Lord din tayo, Lord. Kasi ang utos ng hari, hindi mababali. Pero sila, alam kasi nila kung ano tama. Amen. Alam nila kung ano yung tama at totoong pananampalataya. Amen. Ang kanilang sinasamba ay Diyos na totoo. Right. No? Diyos na hindi nakikita. Amen. God is a spirit and they that worship Him must worship in spirit and in truth. Amen. So alam nila yun. They never compromise. Isipin mo, they were men of conviction. They were men of courage. They were men of no compromising. Hindi talaga sila nakipag-kompromiso. Amen. Kaya nung sila ay hindi lumuhod, hindi ko na mabasahin, merong nag-report ngayon. Pumunta sa hari, sabi, Sir,
Tapos sir, meron pong hindi nagsiluhod sa riboto na pinagawa mo. Yung mga hindi taga dito. Yung mga Hudyo. Sabi ni Nebuchadnezzar, ganun ba? Tawagin sila. So pinatawag. So merong due process. Tinanong mo na, totoo ba na hindi kayo lumuhod nung tumunog ang Tumunog yung mga tunog ng pangmusika? Abay, sumagot yung tatlo Daniel chapter 3, verse 15. Sa verse 14 muna, ito. Then Nebuchadnezzar spake and said unto them, is it true? So, ang tawag dito ay due process, no? Hindi kaagad, pinarusahan. Meron mo ng due process. Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now, if ye be ready that at what time ye hear. So, binigyan pa ng pagkakataon. Totoo ba na hindi kayo, nagpatira pa? No, sa Diyos-Diyosan na aking tinatayo? Sabi niya, kung, marinig nyo, uli. Gawin niyo, Lord, kayo. And if you're ready, be ready that at what time you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, you fall down and worship the image which I have made. Well, but if you worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, ang bihira, no? Nakapag, no? Wala man lang, mahal na hari. O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Tinawag na lang nila na, O King. O King! Kasi meron din namang Iking, may pangalan Iking. Sabi nila kay Nebuchadnezzar, Hoy, O King! Di, O King, hari, di ba? Sabi nila, hindi kami luluhod kasi ang Diyos na aming pinaglilingkuran, kaya kaming iligtas. Pero malupit ganito. At kung sakali man, O King, na hindi kami ililigtas ng Diyos na aming pinaglilingkuran, tandaan mo to, O King, hindi pa rin kami luluhod dyan sa Diyos mo. Grabe, no? Bakit? Kasi alam kasi nila na ang totoong Diyos na sinasamba, Diyos na hindi nakikita. No, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods. Grabe yung tapang ng mga ito, no? Knowing na pag hindi sila luluhod, saan sila itatapon? Swimming pool? Hindi. Itatapon sila sa pugon. Now we will not worship thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then was Nebuchadnezzar full of fury, and the form of his visage was changed against Shadrach. Nagbago yung kanyang tapos galit na galit. Tapos sabi niya sa operator ng pugon, sabi niya, To! Lunggoy, To! Gawin mo 7 beses yan, To. Yung init, gawin mong 7 times na sobrang init. Di ba? Sabi dyan, no? Therefore he spake, verse 19, and commanded that they should heat the furnace 7 times more than it was wont to be heated. So, grabe kainit. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego. Sabi niya sa mga most mighty men, yung mga malalaki, malalakas, gapusin niyo yan. Tapos, itapon niyo sa pugon. Tama ba? Ha? Then these men were bound in their coats,
their hosen and their hats and their other garments, and were cast into the midst of a burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent and the furnace exceeding hot, the flame of the fire slew those men that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam niyo ba kung sino pang namatay? Yung mga nagtali at nagbuhat. Sila pa ang namatay. Grabe no, ganun kainit. Pero itong tatlo, namatay ba? Hindi. God delivered them. Amen. Sabi dyan, and these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. Tapos, then Nebuchadnezzar the king was astonished and rose up in haste and spake and said unto his counselors, Did not we cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, True, O king. He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire. They have no hurt, nor the form of the fourth man is like the Son of God. So yung apat na tinapon na nakagapos, kita nila nandoon sa loob ng pugon, naglalakad. Walang sunog. Ang nasunog lang yung pinantali sa kanila. Amen? Amen. Naglalakad. Yung nagtapon, namatay. Pero sila naglalakad. Siguro nakaganyan pa ako kasi. Diba? Kasi mainit eh. Nakaganon pa ako. Sabi ni Nebuchadnezzar sa mga sundalo ko, diba? Tatlo yung tinapon natin. Sabi ng mga sundalo, tinuod o king. Totoo o king. Di, apat na sila eh. Apat na yung naglalakad. And the form of the fourth man is like the Son of God. God delivered them. They were 10 times better. Why? They stood up for what is right. And then number 2, they serve the only and true God. Kaya mga kapatid, ang totoong Diyos natin, yung Diyos ng Biblia, napaka makapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba. Yung Diyos na ating lalapitan ngayon sa pamamagitan ng panalangin, siya mismo nagsabi, tawagan niyo ako. Di ba? Amen. At sasagutin ko kayo. Jeremiah 33 verse 3, Call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen. Kaya yun yung Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Diyos din natin yan. Amen. Ano ibig sabihin sa Diyos? Ang Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, so He is the God of impossibilities. Ibig sabihin, sa Kanya walang imposible. Walang imposible. Kaya yung Diyos natin, no, nalalapitan, walang imposible sa Kanya. Yung building, sabi ko nga sa inyo eh. Anong kailangan natin ngayon? Pinapanalangin? Building. Magkano ang halaga niyan? Ayon sa 9 million. Pero simple lang, di ba? Romans 8:32. Kung ang Diyos Ama, hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, ibinigay sa atin. Yun pa kaya yung mga bagay na kailangan natin. Simple lang, di ba? Anak nga ng Diyos ibinigay sa atin. Ikaw, anong ba hinihingi mo sa buhay mo? Ligtas ka na, tama? Kung halimbawa, kailangan mo, hinihingi mo bahay. Ang bihira. Anak nga ng Diyos ibinigay sa iyo, bahay pa. Amen. Kuha nyo. Anong hinihingi mo? Gusto kong makapagtapos sa pag-aaral. Ang bihira. Tingnan mo, ligtas ka, di ba? Anak nga ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo ibinigay sa iyo. Yung pa kaya mong pag-aaral mo? Di ba? Pero katindi yung Diyos natin. Ikaw, di ba, may prayer request ka? Paalan nito, Sophia. Ano prayer request mo? Makapasok sa PNP. Save ka na, di ba? Oh. Bakit ka naligtas? Kasi binigay sa iyo ng Diyos Ama ang kanyang buktong na anak. Tandaan mo to, anak na ng Diyos binigay sa iyo eh. Yun pa kayang pagpasok dyan sa PNP. Pero siyempre, kailangan natin sumunod. Kasi sabi naman ng Diyos kung ano ang ating hingiin, di ba? Ibibigay niya. Pero hindi lahat na humihingi ay binibigyan. Kailangan mo na nating
magpasakop sa Kanya. Correct. At saka kung hindi man, kung ang hiningi mo ay hindi binigay, ibig sabihin hindi yung kalooban ng Diyos. Right. Meron tayong gusto na alam ng Diyos na kapag makuha mo yan, ikasisira ng buhay mo, kaya hindi niya ipagkakaloob. Right. Alam ng Diyos yan eh. Kaya huwag nating ipilit yung gusto natin. Amen. Amen. Tama. Amen? Sa ganito lang, pag nanalangin ako, Lord, kung ito po'y kalooban niyo, pagkaloob niyo, Panginoon, gusto ko talaga ito, Lord, patawarin niyo po ako kung parang nagdidemand ako sa panalangin, pero gusto ko talaga ito. Amen. Right. Sabi ko nga sa inyo eh, 1 year, 2 years, 3 years, wala pa kaming anak. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko na talaga kami magkaanak. Panginoon, bigyan, sorry po kung magdidemand ako, pero Lord, gusto ko anak, lalaki. Binigay ng Diyos ng lalaki. Amen. Di ba? Kaya kung sa tingin mo na parang demanding ka na, maghingi ka na ng sorry. Right. Tama ba? Kasi ano yun eh, hindi naman tayo boss para mag-demand sa Diyos. Correct. Tama po. Pero sabi ko nga sa inyo, ang panalangin natin, parang ano nga ito, barter system, di ba? Sa John 15, pag tayo nagbunga, sabi ng Bible, ng Panginoon, humingi ka ng kapalit. No? You shall ask what you will. In the Father, in my name, sabi ng Panginoon Jesus, and He may give it to you. Pero pag tinignan mo yung konteksto, para yun sa mga may bunga. Tama? Para sa may bunga. So, noon nga pala, hindi uso yung pera. Pag sila na malengke yung barter system, nagpapalitan ng produkto. Yung mga gusto ng ginamos, oh, meron akong saging dito. Palit tayo ginamos. Oh, ganun, walang pera eh. Right. Di ba? Pero ngayon, pera-pera na lang. Minsan wala na ng pera dala, Gcash na lang. Ah, magkano? So, ibang klase ngayon, high-tits na, no? High-tits. Na, Gcash. No? Meron ako nakitang church talaga. Merong barcode. Para yung magano, operate tayo. Giving, I'm giving. Sabi ko, because I love Jesus. Okay na ito na. Sabi ka, high-tech ba, no? Pwede. Pwede ba yan? Tuloy ka na. Sabi ka natin. Lakihan. Dito na lang kaya sa Agtan. Para klaro. Kaya mga kapatid, napakagandang isipin na ang Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, ni Daniel, Diyos din natin. Amen. Amen? Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa Kanya. Right. Kaya hingi lang tayo ng tulong, hingi tayo ng hingi sa ating Panginoon. Amen? Amen. They serve only the true and the living God. Let's pray. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong banal at makapangyarihang salita. Panginoon, bless you po ang aming pagdulog sa trono ng iyong biyaya. Banal na Espiritu, kayo po manguna sa amin. Paalala niyo po sa amin yung mga dapat naming ipanalangin. Salamat po ng marami. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay. So, muli, ang ating ipag-pray. Ito, ipag-pray muna natin. Bukas, biyahe nila Pastor Leslie. Hindi ko alam kung sa umaga o parang hapon. Biyahe nila from Kalinga. Papunta dito. No? Kasi yung dalawang pastor na iwan dun eh. Si Arnel saka si Joseph. Kasi nandyan yung motor nila. Si Pastor Arnel, siya muna yung magdadrive. Pagdating dito, Pastor Leslie, papunta na kila Pastor Jerry. Kasi magsasalita siya doon sa Sunday, sa anniversary. Okay? Then sa Sunday anniversary, pag-pray natin yung anniversary ng Pastor Jerry. Tapos, ako yung speaker una sa gabi. Nandito ako sa umaga, ha? Tapos, kinabukasan ng conference. So, magsasalita din ako sa conference ng first speaker din sa gabi. Okay? So, ipag-pray natin yung kalusugan ni Pastor Leslie. Yung kanyang
katawan. Amen. Saka siyempre yung ating anniversary sa last Sunday, basta yung umaga, mga bisita. Amen. Amen? Mga bisita. Yung mga tent dyan, kailangan malagay ng tent ha. Okay? So mag-pray tayo ba na, Lord, baka pwedeng taglamig hanggang ano pa. Kasi mukhang tag-init na ngayon, ano? Ay. Ano pa naman? Okay? Tapos, ano pa ba? Sinong may mayroong prayer request? Prayer request. Kung gusto nyo i-share. Ayun nga, prayer request mo, ano nga yun? Makapasa ka sa... Sige, tayo ka. Makapasok na sa PhD. Ano po, darating ako. Darating na Kota po. quota. Saan ka mag-a-apply? Sa Crew 3? NCR? Sa NCRPO po kasi ako nakaraan na. Sige. Mag-pray natin to si Sophia. No? Siya yung mama ni... Ha? Anak mo pala yan? Kala ko, napulot nilang dyan sa labas yan. Yan yung anak niya, si Ethan. Okay? So, pag-pray natin na ang prayer lang yung kalooban ng Diyos sa'yo. So, ano makapasok ka dyan? Ano pa? Si Brother Ronnie, ang kabuhok? Ay, ano? Kalakasan yung sugal ko ng nanay. Kailangan natin yan, mga kalakasan, no? Basta maging masaya lang, amen? Amen. Siyempre, yung mga vision, ito si Pastor Arnel dito. No? Meron ba bang prayer request doon? Kisame. Oh. Sabihin mo na, anong kisame? Anong gagawin sa kisame? Ano kami ano? Yun lang. Yung wiring pala. Wiring sa kisame. Ano, yun lang? Sabihin mo, kailangan ba ng pera doon? Oo. Yung pinagkuhan ko, dito ako trabaho. Okay, pag-pray natin ha. Amen. Okay? Kasi, sister. Yung ano sa Monday kasi may MRI ako. MRI. Hindi ko napapasok ako kabahan. Oh, yung isang pastor nga sa Pastor Eli, sabi niya, na MRI siya. Sabi niya, hindi ako takot sa MRI. Sabi niya, ako takot. Hindi sa MRI, kundi sa MRS. Hindi niya nakuha, no? Si Brother Ronnie, hindi yan takot sa MRI, sa MRS. MRS, ano ba MRS? Mrs. Ikaw ba, Sir, takot ka ba sa MRI? MRS, no? Sige, tayo manalangin na. Let's go to the Lord in prayer. May mga lalaki dito. Hindi po. May mga people dito. Lugod tayo. Thank you for watching. God bless you. Kita ko lang yung crowd namin ngayong gabi.